8 taon. Isang buntong hininga lang pala ang kailangan para gumuho ang lahat. Habang hawak ko ang paboritong kape ni Rafael sa Terminal 1, nakita ko siyang may kaakbay na iba. Hindi lang basta babae, kundi ang pinsan kong pinag-aral ko. Davao business trip? Sinungaling. Hindi ako iiyak sa harap nyo. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw nyo sa dangal ko, may resibong kabayaran. Handa na ba kayong mabilang ang utang nyo? Ayoko na sa kanya, ma. Sobrang boring niya. Parang calculator na naglalakad. I need someone who breathes life into me. Hindi yung bawat sentimo ng gastos ko ay kailangang i-audit. I'm leaving her. And this time, sisiguraduhin kong wala siyang makukuha kahit 5. Ang boses na iyon ni Rafael, ang asawa ni Althea sa loob ng 8 taon, ay parang isang malamig na patalim na bumaon sa kanyang likuran. Nakatayo si Althea sa likod ng isang malaking haligi sa arrival area ng Terminal 1. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng isang limited edition na Rolex, isang regalo na pinag-ipunan niya ng halos 1 taon para sa kanilang ika-8 anibersaryo. Sana ay sorpresa ito. Sana ay yayakapin siya ni Rafael pagkababa nito mula sa sinasabi nitong business trip sa Davao. Pero ang bumulaga sa kanya ay ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Doon, ilang metro lang ang layo, nakita niya si Rafael na masayang nakikipagtawanan sa isang pamilyar na babae. Si Cassandra. Ang pinsan niyang ulila na pinatira niya sa kanilang bahay, pinag-aral, at itinuring na parang tunay na kapatid. Dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Althea. Ang mamahaling regalo na simbolo ng kanyang wagas na pagmamahal ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak. Walang ingay ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kundi ang unti-unting pagdurog ng kanyang sariling puso. Ang kahon ay humalik sa malamig na sahig ng airport gaya ng kanyang dangal na niyurakan sa isang iglap. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa loob ng terminal na dati ay sapat para sa lahat ay tila biglang naglaho na naging sanhi ng pananakit ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga labi at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang katinuan. Ang mga tao sa paligid ay naging malabo. Ang mga ingay ay naging isang mahabang ugong na walang kahulugan. Tumingin siya kay Cassandra. Ang suot nitong mamahaling kwintas ay alam niyang binili gamit ang kanilang joint account. Ang account na sinasabi ni Rafael na para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Ang bawat haplos ni Rafael sa baywang ni Cassandra ay tila pagbura sa 8 taon na kanilang pagsasama. Sa mga gabing puyat si Althea sa pangtatrabaho, para lang matustusan ang luho ng pamilya Serrano. Lumingon si Rafael sa direksyon ng haligi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang pagsisisi sa mukha ng asawa, kundi isang malamig na gulat na mabilis na napalitan ng pandidiri. Imbes na lumapit at magpaliwanag, mas lalong hinalikan ni Rafael si Cassandra sa harap ni Althea bago sila tuluyang sumakay sa isang naghihintay na sasakyan na iniwan siyang mag-isa sa gitna ng karamihan. Nakatitig lang si Althea sa kawalan, haba ang kanyang paningin ay unti-unting nanghingilid ang luha. Pero tumanggi itong pumatak. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa mundong puno ng paglililo. Hanggang kailan mo kayang ituring na pamilya ang mga taong dahan-dahan nang kumikitil sa iyong kaluluwa? Nang dahan-dahan niyang pulutin ang nabasag na regalo sa sahig, naramdaman niya ang isang matalim na bahagi ng kristal na bumaon sa kanyang palad. Pero wala siyang naramdamang sakit. Dahil ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay ay wala pang isang bahagi ng lason na ngayon ay dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling yon, ang banayad na Althea ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang mga abo,
ay may isang bagong anyo na unti-unting nabubuo, isang anyong hindi na muling magpapaloko sa mga matatamis na salita ng pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito galing kay Rafael, kundi isang notification mula sa kanilang bangko tungkol sa isang malaking halaga na withdraw mula sa account ng kanyang mga magulang, kung saan si Rafael ang may hawak ng special power of attorney. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Hindi lang pala puso niya ang ninakawan, kundi pati ang huling pag-asa ng kanyang ama. Ano pa ang natitira sa isang taong ibinigay na ang lahat, pero sa huli ay iniwan pa ring hubad at sugatan sa gitna ng ulan? Wala kang silbi sa bahay na ito, kundi ang maglabas ng pera, Althea. 8 taon na, pero hanggang ngayon ay hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang pamilya Serrano. Ang tanging nagagawa mo lang ay ang magbilang ng mga numerong wala namang saysay sa hapagkainan. Ang mga salitang iyon ni Doña Cielo ang sumalubong kay Althea pagkapasok niya sa pinto ng kanilang mansyon. Nakaupo ang kanyang biyenan sa isang malambot na sofa. Marangya ang suot na alahas na tila ba hindi galing sa pawis at pagod ni Althea ang bawat batong kumikinang dito. Hindi man lang nito tinignan ang namumutlang mukha ng manugang o ang nanginginig nitong mga kamay na mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Ang bawat hakbang ni Althea papasok sa sarili nilang tahanan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nanbabagang uling. Ang bahay na ito, na itinuring niyang sanctuaryo ng 8 taon, ay biglang naging isang banyagang lugar. Malamig, mapanglaw, at puno ng mga anino ng kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa kanyang binan kung alam ba nito ang ginagawa ng kanyang anak. Pero ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng malalim na hukay. Dumaan siya sa harap ni Doña Cielo ng walang kibo. Ang katahimikan ni Althea ay tila lalong nagpaninga sa galit ng matanda. Mariing ibinaba ni Doña Cielo ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng sala. "Huwag mo akong talikuran, Althea. Tinatanong kita, nasaan na ang tseke para sa donasyon sa fiesta? Nakakahiya sa mga kumpare ng asawa mo kung hindi tayo makakapagbigay ng malaking halaga. O baka naman pati iyon ay gusto mo i-audit muna." Huminto si Althea pero hindi siya lumingon. Nararamdaman niya ang init ng mga luha sa likod ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niya itong pumatak. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Habang ang alaala ng nakita niya sa airport ay patuloy na sumasariwa sa kanyang isipan. Paano nagagawang humingi ng pera ng mga taong ito habang dahan-dahan na nilang pinapatay ang kanyang kaluluwa? Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Tila walang bakas ng pagtataksil na naganap, ilang oras lang ang nakalilipas. Mumiti siya kay Doña Cielo bago lumapit kay Althea para humalik sa pisngi nito. Isang halik na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Althea, pero ngayon ay parang haplos ng isang malamig na ahas. "Hon, bakit parang nakakita ka ng multo?" Ang banayad na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. "Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa opisina. Look at you. You look pale." Hinarap siya ni Althea. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ng asawa. "Nakita kita sa airport, Rafael. Kasama mo si Cassandra." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Althea ang mabilis na pagdaan ng gulat sa mga mata ni Rafael, pero agad itong napalitan ng isang mapang-uyang na tawa. Umakbay siya kay Althea at pilit itong iginaya pa upo. Pero nagmatigas ang mga binti ng babae. "Ano bang pinagsasabi mo, Hon? Masyado ka lang sigurong pagod, kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Galing ako sa Davao, diretsyong meeting pagkababa ng eroplano. Baka ibang tao lang ang nakita mo na kamukha ko." "You're being paranoid again, Althea.
Masyado mong pinapairal ang imahinasyon mo kaysa sa lohika. Yun ang estilo ni Rafael. Ang palabasin na siya ang may mali, na siya ang nawawala sa katinuan. Ang gaslighting na ito ay ang lason na dahan-dahang pumatay sa tiwala ni Althea sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Pero sa pagkakataong ito, may hawak siyang ebidensya. Ang malamig na bigat ng nabasag na relo sa loob ng kanyang bag ang nagpapaalala sa kanya na ang nakita niya ay hindi isang panaginip. Huwag mo akong gawing bata, Rafael. Ang mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa pagpipigil. Bago pa man makasagot si Rafael ay sumingit na si Doña Cielo. Ayan ka na naman, Althea. Pinagdududahan mo ang anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya para sa pamilyang ito, magpasalamat ka at tinitiis ka ni Rafael kahit na wala kang silbi bilang asawa. Imbes na mag-asikaso ka sa bahay, puro hinala ang inuuna mo. Tinalikuran sila ni Althea at naglakad paakyat sa kanilang silid. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa bundok ng Kalbaryo. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang isinara ang pinto at napasandal dito. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Doon, sa loob ng katahimikan ng kanilang silid na puno ng mga alaala, dahan-dahan siyang lumapit sa kabinet ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang bulsa ng Amerikana na suot ni Rafael kanina sa airport. Doon, sa isang maliit na tupi ng papel, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Nang ilabas niya ito, tumambad sa kanya ang isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry shop sa Makati. Ang petsa sa resibo ay kahapon. Ang item, isang set ng brilyanteng kwintas at hikaw. At ang pangalan na nakalagay sa customer name, Cassandra Villafuerte. Napaupo si Althea sa sahig. Ang resibo ay mahigpit niyang nayukom sa kanyang palad. Ang halaga ng alahas ay sapat na para bayaran ang 3 buwang gamot ng kanyang ama. Pero mas pinili ni Rafael na ibili ito ng luho para sa kanyang kabit gamit ang perang pinaghirapan ni Althea. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa anumang sugat na naranasan niya noon. Habang naririnig niya ang tawanan ni Rafael at Doña Cielo sa ibaba, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso. Ang audit ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lang nito. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang bawat sentimo ng sakit na idinulot nila ay may katapat na kabayaran. Paano mo haharapin ang bukas kung ang mismong taong nangako na puprotekta sa'yo ang siyang dahan-dahang nagnanakaw ng iyong buhay? Isang tunog ng notification mula sa kanyang laptop ang bumasag sa katahimikan. Isang email mula sa kanyang pribadong investigator. Ang subject line ay sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Rafael Serrano, Hidden Offshore Accounts and Fraudulent Loans. Ang puti ng screen ng laptop ay tila isang malupit na sulyap ng katotohanan sa gitna ng madilim na silid. Investment Project 2024 Tuldok PDF. Isang pamagat na mukhang formal, mukhang marangal, ngunit sa bawat pagbuklat ni Althea sa mga pahina nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagbao ng isang matalim na kuko sa kanyang lalamunan. Sa kabilang bahagi ng kama, naririnig niya ang mahimbing at regular na paghinga ni Rafael. Ang asawang kanina lamang ay nag-alay sa kanya ng matatamis na kasinungalingan ay ngayon ay natutulog ng mahimbing, tila walang dumi sa kanyang konsensya. Ang kaibahan ng katahimikan ng gabi at ang ingay ng mga dokumentong nga sa harap ni Althea ay sapat na para dahan-dahang gumuho ang kanyang mundo sa ikatlong pagkakataon. Nang inginig ang kanyang mga daliri habang iginagalaw ang cursor ng mouse. Walang tunog ang kanyang bawat kilos, bawat pagpindot ay tila pag-iwas sa isang patibong. Suot pa rin niya ang lumang cardigan na niregalo ni Rafael noong unang taon ng kanilang pagsasama. Isang bagay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Pero ngayon ay tila isang malamig na balat ng ahas na nakapulupot sa kanyang katawan. Nang tumigil ang screen sa huling pahina ng isang loan agreement,
Tila tumigil din ang pagtibok ng puso ni Althea. Ang pirma na kanyang ama, si Don Manuel, ay naroon. Matingkad, malinaw, ngunit may isang maliit na kurbada sa dulo ng titik M na alam ni Althea na hindi kailanman ginagawa ng kanyang ama. Ito ay isang peking pirma. Isang mahusay na panggagaya. Ang nakasaad sa dokumento ay mas masahol pa sa anumang bangumot. Ang ancestral home ng mga Villanueva, ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan binuo ng kanyang ama ang kanyang dangal bilang abogado, ay ginamit na collateral para sa isang multi-milyong pisong utang. At ang pangalan ng nakikinabang sa pondong ito, hindi ang kumpanya ng pamilya, kundi isang shell company na ang address ay tumutugma sa condo unit na binili ni Rafael para kay Cassandra. Paano mo nagawa ito, Rafael? Ang bulong ni Althea sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa lupa. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Hindi dahil sa pait ng pagtataksil sa kama, kundi dahil sa pagtataksil sa tiwala ng kanyang pamilya. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya, ang mga sakripisyong sinasabi ni Doña Cielo na ginawa ni Rafael, ay lahat pala ay bahagi ng isang malaking nakaw na buhay. Dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasan ang bawat ingay ng sahig na gawa sa nara. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang ng huhusga. Ang bawat sentimo na kinuha ni Rafael ay hindi lang pera. Ito ay ang gamot ng kanyang ama, ang seguridad ng kanyang ina, at ang huling piraso ng kanyang natitirang pag-asa. Sa sandaling yon, ang kanyang paningin ay nanlabo hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo sa galit. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na isinalang sa apoy. Unti-unting nagbabago ang hugis, unti-unting tumitigas. Isang banayad na vibration ang naramdaman niya mula sa kanyang telepono sa ibabaw ng nightstand. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang liwanag ng screen nito ay tila isang babala. Private number. Kinuha niya ito nang may pag-aalinlangan. Nang ilagay niya ang telepono sa kanyang tainga, walang boses na bumati sa kanya, kundi ang isang malamig at mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, isang baritono at magaspang na boses ang nagsalita. Bawat salita ay tila isang banta na ibinubulong sa dilim. Sabihin mo sa asawa mo, Mrs. Serrano, na hindi kami tumatanggap ng mga excuses. Ang deadline ay bukas ng tanghali. Kung hindi maibabalik ang unang installment, hindi lang ang bahay sa Forbes Park ang kukunin namin. Sisiguraduhin naming malalaman ng buong mundo kung anong klaseng audit ang ginagawa niyo sa pera ng ibang tao. Naputol ang linya. Ang tunog ng katahimikan pagkatapos ng tawag ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Napasandal si Althea sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sahig. Natingnan niya ang mahimbing na natutulog na si Rafael. Ang lalaking mahal niya ay isang kriminal na nagtatago sa ilalim ng kanyang mga kumot. At ang pinakamasakit na bahagi, si Althea bilang asawa at garantor sa maraming papeles ang siyang nakatali sa leeg sa bawat kasalanang ginawa ni Rafael. Hanggang kailan mo kayang protektahan ang isang tahanan kung ang mismong pundasyon nito ay gawa sa mga ninakaw na pangarap? Ang dilim ng gabi ay tila lalong kumapal. At sa bawat paghinga ni Althea, nararamdaman niya ang bigat ng isang desisyong alam niyang magpapabago sa kanyang buhay habang buhay. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paniningil. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Althea patungo sa lumang mansyon ng mga Villanueva ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang dibdib. Habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa mga puno ng nara sa gilid ng kalsada, nararamdaman niya ang matinding pagod na hindi kayang lunurin ng kape o itago ng makapal na make-up. Ang bawat saglit ng katahimikan sa loob ng sasakyan
ay tila isang pagkakataon para bumalik sa kanyang isipan ang boses ng naniningil ng utang at ang mukha ng nagtatraydor na asawa. Pagdating niya sa kanilang bakuran, ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang kabataan. Ngunit ang ganda ng paligid ay nabahira ng pait nang maisip niyang ang lupang ito, ang lupang kinatatayuan ng lahat ng kanilang alaala, ay nakasabit na ngayon sa isang manipis na sinulid dahil sa kasakiman ni Rafael. Natagpuan niya ang kanyang ama, si Don Manuel, sa veranda. Nakaupo ito sa kanyang paboritong tumba-tumba, may hawak na lumang libro at isang baso ng mainit na salabat. Ang bawat pag-ubo ng matanda ay tila isang mahinang pag-uga sa kanyang mabuhay na balangkas, isang bagay na nagpabili sa tibok ng puso ni Althea dahil sa pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Althea at kinuha ang kamay ng ama para magmano. Ang balat ni Don Manuel ay tila isang tuyong papel, manipis at marupok. Ngunit ang init ng kanyang palad ay nanatiling pamilyar. Anak, bakit napakaaga mo yata? At bakit ang lamig ng iyong mga kamay? Ang malumanay na tanong ni Don Manuel. Ang kanyang mga mata ay matalas pa ring nakatitig sa kanyang anak. Tila ba binabasa ang bawat lamat sa pader na itinayo ni Althea para itago ang kanyang sakit. Hindi na nakasagot si Althea. Sa isang iglap, ang lahat ng katapangan na ipinakita niya kagabi, ang lahat ng galit na kanyang kinimkim, ay tila natunaw sa harap ng kanyang ama. Napaluhod siya sa tabi ng tumba-tumba at ibinaon ang kanyang mukha sa mga hita ni Don Manuel. Ang unang hikbi ay kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong pagkawasak na tila isang daluyong na humampas sa dalampasigan. Papa, si Rafael, ang bahay, ang lahat ng pinadhirapan niyo. Ang tanging nasabi ni Althea sa gitna ng kanyang pag-iyak. Naramdaman ni Althea ang marahang paghaplos ni Don Manuel sa kanyang buhok. Ang bawat galaw ng kamay ng matanda ay tila isang tahimik na panalangin, isang pang-akong hindi siya pababayaan, isang sandali kung saan ang mundo ay tumigil sa pag-ikot at ang tanging mahalaga ay ang pagmamahal ng isang ama na handang buhatin ang lahat ng bigat para sa kanyang anak. Anak, tumingin ka sa akin. Ang utos ni Don Manuel, ang kanyang boses ay biglang nagbago. Ang dating nanghihinang tinig ay napalitan ng isang awtoridad na tila galing sa isang general. Iniangat ni Althea ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang lambot ng isang magulang ay naglaho at ang lumitaw ay ang matalas at kinatatakutang Attorney Villanueva. Isang apoy ng determinasyon ang sumiklab sa mga mata ng matanda. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong sakit sa puso. Hindi ko binuo ang pangalan ng pamilyang ito para lang yurakan ng isang gaya ni Rafael Serrano, ang mariing pahayag ni Don Manuel. Akala niya ba ay nakuha na niya ang lahat? Nagkakamali siya. Ang bawat pirma na kanyang dinaya, ang bawat sentimong kanyang kinuha, ay magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Inabot ni Althea ang kanyang tablet at ipinakita ang mga dokumentong nakuha niya. Habang binabasa ni Don Manuel ang bawat detalye ng panggagaya sa kanyang pirma, ang kanyang panga ay nagganggalit sa galit. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa danggal na itinayo sa loob ng ilang dekada. Mayroon akong mga file sa library, Althea. Mga ebidensya ng mga lumang transaksyon ni Rafael na itinatabi ko para sa tamang panahon. Akala ko ay hindi ko na kailangang gamitin ang mga iyon dahil pinili mo siya. Pero ngayon, anak, tapos na ang panahon ng pagtitiis. Tumayo si Don Manuel nang walang tulong ng kanyang baston. Tila ba, ang galit ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng bahay ay may kasamang bigat ng katarungan. Hindi tayo susuko ng walang laban. I-audit natin ang buhay niya hanggang sa wala ng matira, kundi ang kanyang mga kasinungalingan. Maramdaman ni Althea ang isang bagong uri ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang ama,
Ang bawat numero ay magiging bala at ang bawat dokumento ay magiging isang hatol. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang naniningil ng utang. Ito ay ang sekretary ni Rafael sa opisina. Ang boses nito ay puno ng takot at pagmamadali. Ma'am Althea, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May mga pulis po sa opisina at hinahanap po kayo. Sinasabi po ni Sir Rafael na kayo ang may pananagutan sa lahat ng nawawalang pondo ng kumpanya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Althea. Ang lason ni Rafael ay mas mabilis palang kumalat kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang pala siya gustong nakawan ng asawa, kundi gusto rin siyang ibaon nito sa likod ng rehas. Paano mo ipaglalaban ang iyong kalayaan kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya mismong naglalagay ng posas sa iyong mga kamay? Huwag mo na kasing ipaglaban ang sa tingin mo ay sa iyo, ate. Alam nating dalawa na matagal ka ng talo sa larong ito. Ang boses ni Cassandra ay hindi na ang mahinhin at mapagkumbabang tinig na nakasanayan ni Althea. Wala na ang batang babaeng tila laging hihingi ng paumanhin sa bawat paghinga. Sa halip, ang bumulaga kay Althea sa harap ng elevator ng kanilang opisina ay isang babaeng puno ng kumpiyansa, suot ang isang matingkad na pulang lipstick at ang mga perlas na hikaw na mismong si Althea ang nagregalo sa kanya noong graduation nito. Napatigil si Althea. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa malamig na marmol ng lobby. Hawak niya ang folder ng mga ebidensya na binuo nila ng kanyang ama, ang kanyang tanging panangga laban sa bagyong paparating. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang lason na dahan-dahang tumititig sa kanyang sistema, na nagpapabigat sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang miyamay ng tadhana ay hindi matatawaran. Habang si Althea ay nagpapakapuyat noon para bayaran ang matrikula ni Cassandra, ang huli naman pala ay abala sa pag-aaral kung paano aagawin ang kanyang asawa at ang kanyang buhay. Ang bawat tulong na ibinigay ni Althea ay tila naging mga pako na ngayon ay ginagamit ni Cassandra para ipako siya sa krus ng kahihiyan. Bakit, Cassandra? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Althea, ang boses niya ay halos isang bulong na lamang dahil sa pait na nararamdaman. Minahal kita na parang tunay na kapatid. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cassandra. Lumapit siya kay Althea. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Iyon ang problema mo, ate. Akala mo lahat ng tao ay mabibili mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng ate. Ang kailangan ko ay ang buhay na mayroon ka. Ang yaman, ang posisyon, at si Rafael. At ngayon, ibinigay na niya sa akin ang lahat ng yon. Hindi nakakibo si Althea. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri at ang folder na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Ang bawat hinga niya ay may kasamang hapdi. Tila ba ang bawat molekula ng hangin ay naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang baga. At huwag kang mag-alala, pangpapatuloy ni Cassandra habang hinihimas ang kanyang tiyan nang may kasamang mali siya. Hindi na magtatagal ang paghihintay ni Doña Cielo. Mairoon na siyang apo na magdadala ng pangalang Serrano, isang bagay na hindi mo kailanman naibigay. Ang huling pangungusap ni Cassandra ay tila isang malakas na sampal na nagpalingling sa mundo ni Althea. Ang pait ng kawalan ng anak na matagal nang ginagamit na sandata laban sa kanya ay ngayon ay naging isang huling pako sa kanyang libingan. Tumalikod si Cassandra at naglakad patungo sa opisina ni Rafael. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang martilyo na tumatapos sa anumang natitirang pag-asa ni Althea. Nang pumasok si Althea sa loob ng opisina, ang eksenang tumambad sa kanya ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, kasama ang dalawang pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdadalamhati. Isang mahusay na pag-arte
na tila ba siya ang biktima ng isang malaking krimen. Althea, bakit mo nagawa ito? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Pinagkatiwalaan kita sa pera ng kumpanya. Pero nalaman namin na inilipat mo ang pondo sa personal mong account para isalba ang naluluging negosyo ng papa mo. Napilitan akong tumawag ng otoridad dahil kailangan kong protektahan ang mga empleyado natin. Tumingin si Alfia sa mga pulis. Ang malamig at matigas na tingin ng mga ito ay nagsasabing wala silang pakialam sa kanyang panig. Lumapit ang isa sa kanila at inilabas ang mga posas. Ang tunog ng metal na nag-uumpugan ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Mrs. Serrano, meron po kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa qualified theft at falsification of documents, ang sabi ng pulis. Tumingin si Althea kay Rafael at doon, sa likod ng mga peking luha nito, nakita niya ang isang mabilis ng ngisi, isang ngisi ng tagumpay. Alam ni Rafael na kapag nakulong si Althea, wala nang hahadlang sa kanya para tuluyang makuha ang lahat ng pag-aari ng mga Villanueva. Naramdaman ni Althea ang malamig na metal sa kanyang mga pulso. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong lumaban, pero ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng pait at pighati. Habang inilalabas siya sa opisina na pinaglingkuran niya ng maraming taon, nakita niya ang kanyang mga empleyado na nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya nang makita si Cassandra na nakatayo sa tabi ni Rafael, may hawak na baso ng tubig. Tila ba nag-aalala sa stress na dinaranas ng asawa. Ano ang pakiramdam nang mawala ang lahat sa isang iglap? Habang ang mga taong pinahalagahan mo ay siyang masayang nanonood sa iyong pagbagsak. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang amang si Don Manuel na may sakit sa puso. Paano ito tatanggapin ng kanyang ama? At sa gitna ng dilim ng sasakyan, isang maliit na papel ang napansin ni Althea na nakasingit sa kanyang folder na hindi nakuha ng mga pulis. Isang numero ng telepono na isinulat ni Don Manuel bago siya umalis, na may kasamang mensaheng, "Huwag kang bibitiw, darating ang kidlat. Huwag mong dungisan ang hapagkainan namin ng iyong presensya, Althea. Ang mga kriminal ay sa labas kumakain, kasama ng mga asong gala." Ang tinig ni Doña Cielo ay kasing talas na mamamahaling kubyertos na nakahain sa mahabang mesa ng mga Serrano. Kababalik lang ni Althea mula sa presinto matapos siyang piyansahan ng kanyang ama. Pagod, hapo, at may mga pasa sa kanyang braso dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng mga pulis kanina. Ang tanging nais niya ay kunin ang kanyang mga natitirang gamit at lisanin ang impyernong ito. Pero tila nakatadhana siyang dumaan muna sa pinakamaitim na bahagi ng gabi. Sa gitna ng silid-kainan, nakita ni Althea ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula ng pangkataksil. Nakaupo si Rafael sa kabisera at sa tabi niya, sa mismong upuan na dating pag-aari ni Althea, ay naroon si Cassandra. Masayang kumakain ang tatlo, nagtatawanan, na tila ba hindi kailanman naging bahagi ng pamilyang ito ang babaeng nakatayo ngayon sa pintuan. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok niya ay parang may bumabara na maliliit na tinik. Ang bango ng nilutong kare-kare, ang paborito ni Rafael, ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa kanyang pang-amoy. Ang bawat tunog ng pagtama ng kutsara at tinidor sa porselanang pinggan ay tila mga hudyat ng kanyang huling hatol. "Bakit ka pa bumalik dito?" ang tanong ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa paghimay ng hipon para kay Cassandra. "Sabi ko naman sa'yo, tapos na ang lahat. I've filed for annulment. And by the time you go to trial, you'll have nothing." Dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglaban sa grabidad. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig para sa lalaking ito, ay ngayon ay parang dalawang tuyong balon. "Nandito lang ako para sa mga gamit ko, Rafael," ang mahinang sagot ni Althea.
At para itanong sa'yo, alam niyo ba? Alam niyo bang niloloko ako ng anak niyo sa loob mismo ng pamamahay na ito? Isang mapang uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Cielo. Ininom niya ang kanyang wine ng dahan-dahan bago hinarap ang manugang. Sino ang niloloko, Althea? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Ako pa nga ang nagmungkahi kay Rafael na humanap ng babaeng may buhay sa katawan. 8 taon kitang tiniis, pero wala kang ibinigay sa amin kundi ang iyong mga spreadsheet at resibo. Isang tuyot na lupain na hindi kailanman magbubunga. Nanlamig ang buong pagkatao ni Althea. Ang bawat salita ng binan ay tila mga bubog na isinusubo sa kanya ng sapilitan. Ang katotohanang ang mismong ina ni Rafael ang naging konsintidor ng pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa pagkakaaresto sa kanya kanina. Mas mabuting si Cassandra ang magdala ng apo ko. Pagpapatuloy ni Doña Cielo habang nakangiti ng matatamis kay Cassandra. Kahit paano, may silbi siya bilang babae. Hindi gaya mo, na ang tanging alam ay magtrabaho na parang lalaki. You are a biological failure, Althea. Tanggapin mo na yan. Tumingin si Althea kay Cassandra. Ang dati niyang pinsan ay nakatitig sa kanya ng may halong tagumpay. Dahan-dahang hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Doña Cielo sa ibabaw ng mesa. Don't be too hard on her, ma. Baka lalong ma-stress si ate. Baka hindi na siya makapag-isip ng depensa niya sa korte. Naramdaman ni Althea ang isang matinding pagyanig sa loob ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagkaawa sa mga taong nasa harap niya. Ang kanilang mga kaluluwa ay kasing itim ng gabi sa labas. Tumalikod si Althea para umakyat sa itaas, pero bago pa siya makahakbang sa unang baitang ng hagdan, narinig niya ang huling salita ni Doña Cielo na tila isang huling bala na binitawan sa kanyang likuran. Siguraduhin mong wala kang kukunin na hindi sa iyo, Althea. Dahil bawat alahas, bawat damit na suot mo ay galing sa apelidong Serrano. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, hubad ka sa harap ng mundo. Isang baog na kriminal na walang pamilyang babalikan. Huminto si Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gabay ng hagdan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi na siya iiyak. Ang mga luhang dapat ay pumatak ay naging mga kristal ng determinasyon sa loob ng kanyang puso. Nang makarating siya sa kanilang dating silid, bumulaga sa kanya ang isang mas malalang insulto. Ang kanyang mga kabinet ay bukas na, at ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. Sa ibabaw ng kanilang kama, nakita niya ang isang folder na may tatak ng bangko ng kanyang ama. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang mga daliri. Hindi ito dokumento ng utang. Ito ay isang kopya ng medical record ni Rafael mula sa isang pribadong klinika 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakasaad sa dokumento ay sapat na para patigilin ang pag-ikot ng mundo ni Althea. Patient, Rafael Serrano. Diagnosis, azoospermia. Si Rafael ang baog, hindi siya. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Althea sa gitna ng dilim. Kung si Rafael ay hindi kayang magkaanak, kaninong anak ang dinadala ni Cassandra na ipinagmamalaki ni Doña Cielo? Isang malakas na tunog ng pagkidlat ang gumuhit sa kalangitan sa labas na tila sumasalamin sa bagyong dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Althea. Ang audit na ito ay magiging mas malalim at mas madugo kaysa sa inaasahan nilang lahat. Paano mo tatanggapin ang isang katotohanang ang lahat ng iyong pasakit ay ibinatay sa isang napakalaking kasinungalingan? Hindi ako ang baog, Rafael. Hindi ako ang tuyot na lupain na tinutukoy ng nanay mo. Ang bulong na iyon ni Althea sa loob ng madilim na silid ay tila isang sumpa na dahan-dahang nagkakaroon ng buhay. Hawak niya ang dokumentong medikal na tila isang gintong baluti sa gitna ng digmaan. Ang bawat salita sa papel, azoospermia, ay tila isang kumpas ng orkestra
na nagpapabago sa ritmo ng kanyang buhay. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom. Dahan-dahan niyang itinupi ang dokumento at isinilid sa loob ng kanyang blusa, malapit sa kanyang puso. Ang lamig ng papel sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya ng katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Isang malalim at malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitignan niya ang huling pagkakataon, ang silid na dati nilang pinagsaluhan ni Rafael. Ang bawat alaala ng lambingan ay tila naging abo na tinangay ng hangin. Pagbaba niya ng hagdan, hindi na siya nag-atubili. Ang bawat hakbang niya sa sahig na nara ay puno ng katiyakan. Sa pintuan, muli siyang hinarang ni Doña Cielo. Ang mukha ng matanda ay puno ng paghamak. Aalis ka na? Mabuti naman. Huwag mong kalimutang iwan ang susi ng kotseng gamit mo. Hindi yan sa'yo. Ang asim na wika ng matanda. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan, direkta sa mga mata nito. Walang takot, walang pait, kundi isang uri ng awang tila nakakasunog. Iyon na ang susi, ma. Iyon na rin ang lahat ng gamit na akala nyo ay nagpapataas sa inyo. Pero tandaan nyo ito, ang lahat ng itinayo sa kasinungalingan ay guguho rin pagdating ng takdang oras. At kapag nangyari yon, huwag kayong lilingon sa akin. Lumabas si Althea sa mansyon ng mga Serrano nang walang dalang maleta. Tanging ang kanyang dangal at ang katotohanan. Ang ulan sa labas ay tila isang paglilinis sa kanyang nadumisang pagkatao. Sa isang maliit na opisina sa dulo ng Ayala Avenue, naghihintay si Don Manuel. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel at kape. Sa ibabaw ng mesa ay nagkalat ang mga spreadsheet at bank statements. Ito ang magiging command center ng kanilang operasyon. Handa ka na ba, anak? Ang tanong ni Don Manuel. Ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon. Higit pa sa handa, Papa. Ang sagot ni Althea habang inilalatag ang kanyang laptop. Simulan na natin ang tunay na audit. Ang sumunod na mga araw ay naging isang serye ng mga tactical na pag-atake. Bilang isang dalubhasang auditor, alam ni Althea kung saan nakatago ang bawat butas sa pananalapi ni Rafael. Ang bawat tipa niya sa keyboard ay parang pagpapakawala ng mga palaso na sadyang tumatama sa puso ng negosyo ng kanyang asawa. Una, ginamit ni Althea ang kanyang otoridad bilang dating Chief Financial Officer para i-freeze ang mga account na may kaugnayan sa shell company ni Rafael. Ang bawat pirma na dinaya ni Rafael ay isa-isang itinala ni Don Manuel bilang matibay na ebidensya para sa kasong falsification of documents. Pangalawa, lihim na kinontak ni Althea ang mga supplier ni Rafael. Sa loob ng 8 taon, siya ang kumuha ng tiwala ng mga ito. Sa isang tawag lang niya, ang mga credit lines ni Rafael ay unti-unting naputol. Ang daloy ng pera na nagpapatakbo sa marangyang buhay ni na Doña Cielo at Cassandra ay dahan-dahang natutuyo. Tila isang gripo na unti-unting isinasara. Sa kabilang dako, nararamdaman na ni Rafael ang epekto. Isang hapon habang nasa loob ng isang mamahaling restaurant, si Rafael kasama si Cassandra, inilabas niya ang kanyang card para bayaran ang kanilang tanghalian. Ang tunog ng card machine na naglalabas ng error message ay tila isang sampal sa kanyang mukha. "I'm sorry, sir, but the card is declined." Ang mahinahon, ngunit nakakahiyang sabi ng waiter. "Declined? Impossible! Subukan mo uli!" Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang ang ibang mga customer ay nagsisimulang lumingon at bumubulong. Ngunit kahit ilang beses subukan, ang resulta ay iisa. Ang ATM ni Rafael, ang kanyang asawang si Althea, ay tuluyan na siyang tinalikuran. Habang nangyayari ito, sa command center, may natuklasan pang mas malalim si Althea. Habang sinusuri niya ang mga medical expenses sa joint account nila, nakita niya ang isang serye ng mga bayad sa isang fertility clinic na hindi niya kailanman binisita. Ang pasyente? Hindi siya.
kundi si Cassandra. At ang petsa ng mga procedure? Nagsimula ito noong panahong nasa ibang bansa si Rafael para sa isang training. Napatigil si Althea. Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa hangin. Kung si Rafael ay baog at ang procedure ni Cassandra ay nangyari noong wala si Rafael, kaninong anak ang dinadala ng babaeng itinatangi ni Doña Cielo? Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumingin si Althea sa kanyang ama at ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may iisang kaisipan. Ang bitag ay hindi lang pala para kay Althea. Ang asawang si Rafael at ang kanyang mapang-aping ina ay biktima rin ng sarili nilang kasalanan. Papa, ang mahinang tawag ni Althea. Hindi lang natin kukunin ang pera. Ibibigay din natin sa kanila ang katotohanang tuluyang wawasak sa kanilang pamilya. Ang tunog ng mga yabag sa makintab na sahig ng isang mamahaling jewelry store sa Makati ay tila mga martilyo na tumatama sa pride ni Doña Cielo. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagarang terno, handang bilhin ang Empress Diamond Necklace na matagal na niyang pinupuri sa kanyang mga amiga. Sa tabi niya, si Cassandra ay haplos-haplos ang kanyang tiyan, suot ang isang sadyang masikip na damit upang itampok ang kanyang pagbubuntis. Ito na ang regalo ko para sa aking apo. Ang mapagmataas na deklara ni Doña Cielo habang inilalapag ang kanyang platinum card sa ibabaw ng glass counter. Gusto ko, paglabas ng bata, alam na niya kung anong yaman ang naghihintay sa kanya. Ngunit ang ngiti sa mga labi ng matanda ay dahan-dahang naglaho nang makita ang nag-aalalang mukha ng store manager. Matapos subukan ang card sa ikatlong pagkakataon, ang tanghing lumabas sa screen ay ang malamig na katotohanan. I'm sorry, Doña Cielo, pero ang account ay nasa ilalim ng legal hold. Hindi po namin maproseso ang payment. Ang mahinahon, ngunit tila pasabog na pahayag ng manager. Naramdaman ni Doña Cielo ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang init ng kahihiyan ay tila sumisilay sa kanyang mga pisingi habang nararamdaman ang mga tingin ng ibang mga elitistang mamimili sa loob ng shop. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig. Bawat salita ay tila isang kurot sa kanyang balat. Anong legal hold? Imposible! Baka sira lang ang machine nyo. Ang pagalit na sigaw ni Doña Cielo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Ma, tumawag tayo kay Rafael. Ang bulong ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay namumutla na rin. Ang pangarap niyang kwintas ay tila dahan-dahang naglalaho na parang bula. Sa kabilang bahagi ng mall, sa loob ng isang tahimik na cafe, nakaupo si Althea kasama si Don Manuel. Hawak ni Althea ang kanyang tablet, pinapanood ang real-time notification ng bawat decline transaction mula sa mga accounts na dati ay kontrolado ni Rafael. Ang bawat pulang notification sa screen ay tila isang nota ng musika na bumubuo ng isang simponya ng katarungan. Ito na ang simula, Papa, ang mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi isang malamig na determinasyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang isang nagngangalit na Rafael. Basang-basa siya ng pawis, ang kanyang kurbata ay maluwag na, at ang kanyang mga mata ay parang liyab ng apoy nang makita si Althea. Lumapit siya sa mesa at hinampas ito ng kanyang mga palad na nagdulot ng pagkabasag ng katahimikan sa loob ng cafe. Althea, ano itong ginagawa mo? Bakit mo pinakialaman ang mga accounts ko? Alam mo bang napahiya ang mama sa harap ng mga kaibigan niya? Ang bulyaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangiinig sa galit. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang tasa ng tsaa. Tumingin siya kay Rafael nang may isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi mo accounts ang mga yon, Rafael. Ang mga yon ay kumpanya ng pamilya ko na ninakaw mo gamit ang mga peking pirma. I'm just taking back what is legally mine. Isang simpleng audit lang ito, di ba? Gaya ng lagi mong sinasabi sa akin, idedemanda kita.
Kinalimutan mo na ba ang kasong isinampa ko laban sa iyo? Ang banta ni Rafael, habang ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Ang kasong iyon. Ang singit ni Don Manuel, ang kanyang boses ay tila isang malalim na tunog ng kampana. Inilabas ng matanda ang isang recorder mula sa kanyang bulsa. Nakarecord na ang pag-amin mo kanina sa telepono tungkol sa paggamit mo ng pangalan ni Althea sa mga illegal na loan. At huwag kang mag-alala, Rafael. Ang mga pulis na tinawagan mo noon ay kausap na ngayon ng aking mga legal partners. Napasanda si Rafael sa upuan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng hangin sa kanyang katawan ay biglang hinigop palabas. Doon, sa gitna ng cafe, nakita niya ang unang patak ng luha ng pagkatalo sa kanyang sariling mga mata. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong na-realize na ang kanyang binuong palasyo ay gawa lamang sa buhangin. At bago ko malimutan, ang huling hirit ni Althea habang tumatayo para umalis. Lumapit siya kay Rafael at ibinulong sa tainga nito ang mga salitang tila isang hatol ng bitay. Sabihin mo kay Cassandra, alam ko ang tungkol sa klinik. At alam ko rin na hindi mo kailanman kayang maging ama, Rafael. So, sino ang tunay na ama ng apo na ipinagmamalaki ng mama mo? Naiwang tulala si Rafael. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas pero walang salitang lumalabas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa takot. Nang lumingon siya sa labas ng cafe, nakita niya si Doña Cielo at Cassandra na papalapit, parehong umiiyak sa galit at kahihiyan. Ang makitang dahan-dahang nadudurog ang mga taong dinitikdik siya sa putikan. Pero ang tagumpay ay may kasamang pait. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Don Manuel sa kanyang braso. Tapos na ang unang yugto, anak, ang sabi ng ama. Pero bakit hindi pa rin masaya, Papa? Ang tanong ni Althea sa sarili, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak. Tila nakikiramay sa isang pusong pilit na nagpapatigas para lang mabuhay. Nasaan ang mga papeles, matanda? Ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya, kundi sisiguraduhin kong hindi ka naaabuti ng bukas. Ang bulyaw ni Rafael ay yumanig sa loob ng library ni Don Manuel. Ang dating tahimik na santuaryo ng mga libro at mahahalagang dokumento ay naging parang isang sinalanta ng bagyo. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Ang mga pluma ay nagkabali-bali at ang mga upuan ay nagkatumba-tumba habang si Rafael ay parang isang baliw na naghahanap ng anumang ebidensya na maaaring gamitin laban sa kanya. Nakatayo si Don Manuel sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang nanghihinang mga binti, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na pilit pumuputok sa loob ng kanyang tadyang. Wala kang makukuha sa akin, Rafael. Ang mahinang tugon ni Don Manuel. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Ang katotohanan ay hindi mo kayang itago sa ilalim ng mga ninakaw mong yaman. Katotohanan? Ang katotohanan ay ikaw at ang anak mo ang sisira sa buhay ko. Binigay ko ang lahat para sa kumpanyang yon. Lumapit si Rafael at marahas na hinawakan sa balikat ang matanda. Pilit itong niyuyugyog. Ibigay mo sa akin ang vault code. Nasaan ang mga original deeds? Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaliwang braso ni Don Manuel patungo sa kanyang leeg. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng apoy. Ang bawat piglas niya sa pagkakahawak ni Rafael ay lalong nagpahirap sa kanyang puso. Dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Don Manuel. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa makapal na alpombra ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo. Eksaktong pagpasok ni Althea sa loob ng bahay, narinig niya ang ingay ng mga gamit na nababasag. Tumakbo siya patungo sa library. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan.
Pagbukas niya ng pinto, ang bumulaga sa kanya ay ang kanyang amang nakahandusay sa sahig. Habang si Rafael ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang folder, ang mukha ay puno ng takot at pang-aalinlangan. Papa! Ang tili ni Althea na tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop. Napatitig si Rafael kay Althea bago mabilis na tumakbo palabas ng bintana ng library, dala ang mga dokumentong ninakaw niya. Hindi na nagawa pang habulin ni Althea ang asawa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang ama na ngayon ay naghahabol ng hininga. Ang mga labi ay unti-unti nang nagiging kulay asul. Sa loob ng ambulansya, ang tunog ng sirena ay tila isang mahabang panahoy sa gitna ng gabi. Hawak ni Althea ang kamay ni Don Manuel. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Ang bawat beep ng monitor ng puso ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang tanging sandigan. Papa, huwag kang bibitiw. Please, huwag kang bibitiw. Ang paulit-ulit na bulong ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Don Manuel sa emergency room. Naiwan si Althea sa labas, nakatayo sa gitna ng malamig na hallway. Ang kanyang mga damit ay may bahid ng dugo ng kanyang ama. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso at puno ng bigat. Mrs. Villanueva, stable na ang inyong ama sa ngayon, pero kailangan niya ng agarang operasyon. Ang kanyang puso ay masyadong mahina. Ang problema ay ang stress na naranasan niya ang nagpalala sa lahat. At may isa pa. Ang doktor ay nag-atubili bago nagpatuloy. May tumawag sa amin mula sa inyong kumpanya. Sinasabing may injunction na inihain laban sa inyo. Kung itutuloy niyo ang operasyon gamit ang mga pondo ng pamilya na naka-freeze, maaaring arestuhin kayo muli dahil sa violation ng court order. Sa sandaling yon, ang telepono ni Althea ay tumunog. Isang text mula kay Rafael. Ibibigay ko ang pondo para sa operasyon ng papa mo at ititigil ko ang lahat ng kaso laban sa iyo. Pero kapalit niyan, kailangang pirmahan mo ang lahat ng quitclaims at aminin na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. You have 1 hour, Althea. Ang buhay ng tatay mo o ang hustisya mo. Napaupo si Althea sa bangko ng ospital. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa kanyang isang kamay ay ang mga dokumentong magpapabagsak kay Rafael at sa kabilang banda ay ang buhay ng kanyang amang nag-iisang nagmahal sa kanya ng tunay. Hanggang saan mo kayang isakripisyo ang iyong dangal para isalba ang huling taong mahalaga sa iyong buhay? Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang ang orasan sa dingding ng ospital ay dahan-dahang tumitibok. Bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang ama. Pirmahan mo na, Althea. Isang dampi lang ng tinta ang kailangan para dugtungan ang hininga ng iyong ama. Huwag mong hayaang ang katigasan ng iyong ulo ang maging mitsa ng kanyang kamatayan. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay walang bahid ng pagsisisi. Ito ay malamig, kalkulado at puno ng tagumpay. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang kanyang amang si Don Manuel na nakakabit sa napakaraming makina. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng matanda ay tila isang marupok na himala na maaaring matapos sa anumang sandali. Naramdaman ni Althea ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang ballpen ay tila naging kasing bigat na isang blok ng bakal. Ang bawat salita sa kasulatang nasa harap niya, ang pag-amin sa lahat ng kasalanan ni Rafael, ang pagsuko sa lahat ng kanyang karapatan, ay tila mga lason na pilit na isinisiksik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng papel na dahan-dahang pinupunit sa dalawa. Sa isang bahagi ay ang katarungang ipinaglalaban niya at sa kabila naman ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan, dangal at buhay. Ang audit ng buhay na sinimulan niya ay tila nauwi sa isang malupit na biro
kung saan ang buhay ng kanyang ama ang siyang magiging pambayad sa huling balanse. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang amoy ng disinfectant sa ospital ay tila sumasakal sa kanyang sistema at ang bawat tunog ng kanyang sariling hininga ay parang isang mahabang buntong hininga ng pagkatalo. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kamay ang dahan-dahang lumapag sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Attorney Mateo, ang bunsong protege ni Don Manuel na matagal lang nawala sa bansa para mag-aral ng international law. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Tila ba isa siyang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. "Huwag mong pirmahan yan, Althea," ang mahinang utos ni Mateo. Ang boses niya ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng lindol. Ang iyong ama, bago siya mawalan ng malay kanina sa library, nagpadala siya sa akin ng isang encrypted file. Alam niya na gagawin ito ni Rafael. Napatigil si Althea. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. "Mateo, anong ibig mong sabihin?" "Mayroon tayong ebidensya na hindi lang si Rafael ang nasa likod nito. Ang kumpanyang pinagkakautangan niya ay pag-aari ng isang malaking sindikato ng money laundering. At ang operasyon ng iyong ama? Hindi natin kailangan ang pera ni Rafael. Nakahanap ako ng paraan para ma-bypass ang injunction sa inyong mga personal na pondo sa ibang bansa." Don Manuel was always 10 steps ahead. Ang imahe ni Don Manuel na mahimbing na natutulog sa ICU ay hindi na tila isang biktima, kundi isang general na iniwan ang kanyang huling utos bago ang huling labanan. Naramdaman ni Althea ang pagdaloy ng isang bagong uri ng lakas sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanang hindi siya kailanman nag-iisa. Kinuha ni Althea ang kanyang telepono. Pinindot niya ang speakerphone nang tumawag muli si Rafael, na tila naiinip na sa kanyang sagot. Ano na, Althea? Oras na. Nakahanda na ang ambulance na maglilipat sa papa mo sa mas magandang pasilidad. Pirmahan mo na kung ayaw mo siyang mamatay sa harap mo. Ang pagmamayabang ni Rafael. Huminga ng malalim si Althea. Tumiin siya kay Mateo na tumango sa kanya ng may katiyakan. Rafael. Ang simula ni Althea, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Hindi ko pipirmahan ang iyong kasinungalingan. At ang operasyon ni Papa? Tapos na ang arrangements. In fact, ang tanging pirma na kailangan kong gawin ngayon ay ang pirma sa iyong warrant of arrest na ilalabas bukas ng umaga." Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang katahimikang kasing bigat ng isang bumagsak na gusali. Anong sinasabi mo? Wala kang pera. Naka-freeze ang lahat. Ang bulyaw ni Rafael. Ang boses niya ay puno na ngayon ng takot. "Gaya ng lagi nating ginagawa sa audit, Rafael. Palaging may nakatagong ledger na hindi mo nakikita." Ang huling hirit ni Althea bago niya pinatay ang tawag. Ngunit ang tagumpay ay sandali lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ni Mateo, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok sa loob at ang tunog ng alarm mula sa heart monitor ni Don Manuel ay tila isang mahabang tili na walang katapusan. Naramdaman ni Althea ang biglang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap habang pinapanood niya ang mga doktor na pilit na ibinabalik ang tibok ng puso ng kanyang ama. "Papa, huwag ngayon. Please, huwag ngayon." Ang bulong ni Althea habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Doña Cielo at si Cassandra sa dulo ng hallway. Nakatingin sa kanya ng may halong ngiti ng pananabik. Tila ba hinihintay na lamang nila ang huling hininga ni Don Manuel para tuluyang malimas ang lahat? Liwanag at dilim, buhay at kamatayan. Sa loob ng ospital na yon, ang huling balanse ay dahan-dahan ng tinutuos. "Ibigay niyo sa akin ang warrant.
Na yun din, arestuhin niyo ang babaeng yan bago pa siya makatakas sa mga kasalanan niya. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa labi ng ospital. Kasing lupit ng hagupit ng bagyo sa gitna ng karagatan. Kasama ang kanyang abogado at isang opisyal ng korte, direkta siyang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Althea. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sabihin ang nag-aagaw buhay. Ang tanghing mababasa sa kanyang mga mata ay ang pagkagutom sa kapangyarihan at ang pagnanais na tuluyang ibaon sa limot ang asawang naging banta sa kanyang maruming imperyo. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin ng ICU, ang paligid ni Althea ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan sa kabila ng mabilis na paggalaw ng mga doktor sa loob. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na salamin. Pinagmamasdan ang bawat pagtaas ng boltahe sa katawan ng kanyang ama habang sinusubukan ng mga mediko na ibalik ang ritmo ng buhay nito. Ang bawat pagkibot ng katawan ni Don Manuel ay tila isang kuryenteng dumadaloy din sa puso ni Althea na nag-iiwan ng sunog na hapdi sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at pabango nito ay tila isang lason na humahalay sa malinis na hangin ng ospital. Huli na ang lahat, Althea. Ang bulong ni Rafael sapat lang para marinig niya. Ang mga dokumentong nakuha ko sa library ng tatay mo, iyon ang magiging huling pako sa krus mo. Sinasabi doon na ikaw ang nag-utos sa akin na pekein ang mga pirma para sa kumpanya. You're going down. And your father is going to die knowing his daughter is a criminal. Dahan-dahang lumingon si Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingilid ang luha. Ang mga ito ay tila dalawang matigas na batong hiyas na pinatigas ng matinding pait. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng galit na kasing lamig ng yelo sa kailaliman ng dagat. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat, ngunit hindi siya kumibo. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang insulto. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng ICU ay bumukas. Lumabas ang pangunahing doktor, pawis na pawis at may mabigat na hininga. Tumingin siya kay Althea, pagkatapos ay kay Rafael at sa mga pulis na nasa likuran nito. Stable nga ang pasyente. Ang pahayag ng doktor na tila isang himala sa gitna ng trahedya. Nakalampas siya sa crisis pero kailangan niya ng absolute quiet. Sino ang asawa ni Mrs. Serrano? May kailangan po kayong malaman. Bago pa makapagsalita si Rafael, humakbang pasulong si Attorney Mateo. Hawak niya ang kanyang tablet na nagpapakita ng isang live video feed. Hindi na kailangan, Dok. Dahil ang asawa na tinutukoy niyo ay wala ng karapatan sa pamilyang ito. Rafael, ang mga dokumentong ninakaw mo, binuksan mo na ba ang huling pahina? Napakunot ang noo ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Ang mga dokumentong yon ay hindi confession ni Althea. Ang sabi ni Mateo nang may mapang uyam ng ngiti. Yon ay isang trap na inihanda ni Don Manuel 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat transaksyong pinirmahan mo gamit ang pangalan ni Althea ay may naka-embed na micro-signature na nagpapatunay na ikaw ang nag-falsify ng bawat isa. Inilagay yon ni Don Manuel sa vault niya dahil alam niyang darating ang araw na kakailangan ninyang protektahan ang anak niya mula sa isang gaya mo. Biglang namutla si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangiinig habang pilit niyang inaalala ang mga papel na kinuha niya. Ang bawat pahina na akala niya ay kanyang kaligtasan ay isa palang serye ng mga resibong magpapatunay ng kanyang sariling krimen. At may isa pa. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay matatag at puno ng autoridad. Ang injunction na inihain mo laban sa akin, nilift na iyon ng korte 10 minuto lang ang nakalilipas. Dahil napatunayan ni Mateo na ang kumpanyang kinabibilangan mo ay sangkot sa illegal na pagpupuslit ng pondo mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, Rafael,
Ikaw ang hinahanap ng batas, hindi ako. Ang mga pulis na kanina ay nasa panig ni Rafael ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa belt ng opisyal ay tila isang hato na umalingaw-ngaw sa buong hallway. Rafael Serrano, you are under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and money laundering. Ang deklara ng pulis. Napaatras si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Tumingin siya kay Althea, pilit na humahanap ng kahit isang bakas ng awa. Pero ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan. Althea, please, huwag mong gawin ito. Mahal kita. Ang huling pagtatangka ng asawa. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawang bata. Numiti si Althea, isang niting puno ng pait at kalayaan. Mahal mo ako? Rafael, ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nananakit ng magulang. Ang tanging audit na natitira para sa iyo ay ang pagbilang ng mga rehas sa loob ng iyong selda. Habang hinihila si Rafael palayo, ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay dahan-dahang humihina sa dulo ng pasilyo. Naiwan si Althea na nakatitig sa kanyang ama sa loob ng ICU. Naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang palad, si Mateo. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay, isang nurse ang lumapit kay Althea nang may dalang isang envelope. Ma'am, pinabibigay po ni Mrs. Cassandra Villafuerte. Sabi niya, bago raw po kayo magdiwang, basahin niya muna ang resultang ito. Nang buksan ni Althea ang envelope, ang kanyang puso ay tila muling tumigil sa pagtibok. Ito ay isang DNA test result. Pero hindi ito tungkol sa batang dinadala ni Cassandra. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang sariling pamilya. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng dugong dumadaloy sa mga ugat ng mga Villanueva? Anak ka sa labas, Althea. Isang hamak na bunga ng pagkakamali lapilit lamang ikinubli sa ilalim ng marangyang apelidong Villanueva. Ang mga salitang iyon sa sulat ni Cassandra ay tila mga bubog na pilit isinusubo kay Althea. Bawat titik ay humihiwa sa kanyang lalamunan hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Nakatayo siya sa gitna ng hallway ng ospital. Ang puting papel sa kanyang kamay ay nanginginig gaya ng kanyang buong pagkatao. Ang DNA report na kalakip nito ay hindi nagsisinungaling. Si Cassandra, ang babaeng umagaw sa kanyang asawa, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ay ang tunay na biological na anak ni Don Manuel. Ang mundong binuo ni Althea sa loob ng 3 dekada ay tila isang marupok na kastilyong buhangin na tinangay ng isang malupit na daluyong. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang sandigan ng kanyang moralidad, ay may nakatagong bahid na hindi kailanman na-audit ng kahit na sinong accountant. Naramdaman ni Althea ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay, at ang bawat tiboks ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang walang hanggang kadiliman. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa silid ni Don Manuel. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglayo sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Pagpasok niya, nakita niyang dilat na ang mga mata ng matanda, nakatitig sa kisame ng may malalim na pag-iisip. Ang bawat kulubot sa mukha ni Don Manuel ay tila isang lihim na ngayon lamang nababasa ni Althea. Papa, ang mahinang tawag ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa lupa. Sino ako? Sino ba talaga ako sa buhay mo? Dahan-dahang lumingon si Don Manuel. Nang makita niya ang papel na hawak ng anak, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng pait na mas matindi pa sa anumang sakit sa katawan. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib na sinundan ng isang mahinang pag-ubo na tila bumabasag sa kanyang mabuway na balangkas. Anak, ang dugo ay tubig lamang. Ang paos na sagot ni Don Manuel. Ikaw ang naging buhay ko. Ikaw ang pinalaki ko sa pag-ibig.
Habang ang katotohanan tungkol kay Cassandra ay ang multong pilit kong itinago para hindi ka masaktan. Ang kanyang ina ay isang pagkakamali ng aking kabataan. Isang gabi ng kahinaan na pinagsisihan ko habang buhay. Naramdaman ni Althea ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Kaya mo ba siya pinapasok sa buhay natin? Kaya mo ba siya pinag-aral at pinatira sa bahay natin? Dahil sa utang na loob sa dugo mo, habang ako ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin na mas masakit pa sa anumang salita. Lumabas si Althea sa silid. Hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang isipan ay isang magulong spreadsheet ng mga emosyon na hindi niya magawang balansehin. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Doña Cielo. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon pagkatapos maaresto si Rafael. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak, ang asim sa kanyang mukha ay hindi pa rin naglalaho. Nakita mo na ba ang katotohanan, Althea? Ang mapang-uyam na tanong ni Doña Cielo habang dahan-dahang lumalapit ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang babala. Kaya pala wala kang silbi bilang asawa. Dahil sa simula pa lang, wala ka ring silbi bilang anak. Isang ampon na pilit ipinagsiksikan sa isang pamilyang hindi naman kanya. At ang anak ko? Si Rafael ang naging biktima ng inyong mga kasinungalingan. Tumahimik ka, ma. Ang mariing sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naniningas na ngayon sa galit. Si Rafael ay nasa kulungan dahil sa sarili niyang kasakiman. At ikaw? Ikaw ang nagtulak sa kanya sa bangin na yon. Mamatay man ang anak ko sa loob ng selda. Sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit anong mana mula sa mga Villanueva. Ang bulyaw ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng galit. Dahil ang tunay na tagapagmana ay ang dinadala ni Cassandra, ang apo ni Don Manuel. Napatigil si Althea. Ang lason ni Cassandra ay mas malalim pa pala kaysa sa inasahan niya. Ginamit nito ang pagbubuntis, hindi lang para agawin si Rafael, kundi para tuluyang angkinin ang buong kaharian ng mga Villanueva. Isang masalimuot na plano nga binuo sa loob ng maraming taon sa ilalim ng kanyang sariling ilong. Naglakad palayo si Althea, iniwan ang nanggagalaiting matanda sa hallway. Kailangan niyang makita si Cassandra. Kailangan niyang matapos ang audit na ito. Hindi na para sa pera, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Nang makarating siya sa condo unit na binili ni Rafael para sa kabit, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Walang tunog sa loob. Tanging ang amoy ng lansa at ang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Cassandra na nakaupo sa sahig. Nag-iimpake ng mga gamit, ang mukha ay puno ng takot at pagmamadali. Aalis ka na? Ang malamig na tanong ni Althea. Napatalon sa gulat si Cassandra. Nang makita niya si Althea, ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng isang mapangahas na ngisi. Bakit ako mananatili rito? Nakuha ko na ang gusto ko. Ang pirma ng tatay mo sa isang trust fund na hindi mo kailanman mapapakialaman. At ang anak ko? Siya ang magiging mukha ng tagumpay ko sa pamilyang ito. Lumapit si Althea at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Isang folder na kinuha niya mula sa vault ni Don Manuel bago siya pumunta rito. Audit tayo, Cassandra. Ang mahinahong sabi ni Althea, ang bawat salita ay tila isang hatol. Sinuri ko ang mga petsa ng trust fund at sinuri ko rin ang mga medical records ng iyong ina. Alam mo ba kung anong nadiskubre ko? Ang iyong ina ay hindi kailanman naging buntis noong panahong sinasabi mong nagkaroon sila ng relasyon ni Papa. Naniga si Cassandra. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa kanyang maleta. Ang DNA report na ibinigay mo sa akin? Isang mahusay na panggagaya. Pagpapatuloy ni Althea, ang boses niya ay puno ng katiyakan. Kaya pala si Rafael ang kinuha mong asawa. Dahil kailangan mo ng isang gaya niya para pekein ang mga dokumentong ito.
Hindi ka anak ni Papa. Isa ka lang hamak na oportunista na gumamit ng nakaraan ng isang matanda para manipulahin ang lahat. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Althea nang biglang sumugod si Cassandra. Ngunit hindi gumalaw si Althea. Ang hapdi sa kanyang pisingi ay wala pa sa isang bahagi ng sakit na naramdaman niya kanina sa ospital. Sinungaling ka! Akin ang lahat ng ito! Ang tili ni Cassandra. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ngunit bago pa makagawa ng panibagong kilo si Cassandra, isang tunog ng sirena ng pulis ang dahan-dahang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Tumingin si Althea sa kanyang pinsan nang may matinding awa. Ang huling balanse ay narito na, Cassandra. At gaya ni Rafael, wala kang maibabayad, kundi ang iyong kalayaan. Hindi ka mananalo sa akin, Althea. Sa akin ang dugong Villanueva at ang batang ito ang magiging katibayan ng tagumpay ko. Ang tili ni Cassandra ay yumanig sa loob ng marangyang kondo, kasing talas ng isang basong nabasag sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mukha, na dati ay inosente at maamo, ay ngayon ay parang isang maskara ng kasamaan na dahan-dahang natutunaw. Nakatayo siya sa harap ng kanyang maleta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakaturo ang kanyang daliri sa kanyang tiyan. Nakatitig lamang si Althea sa kanya. Ang kanyang tindig ay matuwid at hindi natitinag. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila mga huling patak ng lason sa isang tuyong balon. Ang bawat hinga ni Althea ay puno ng isang uri ng kapangyarihang nakuha niya mula sa kailaliman ng kanyang pait. Ang audit na ito ay hindi na tungkol sa mga numero, kundi tungkol sa paglalantad ng bawat duming itinago sa ilalim ng magagarang alpombra. Ang katibayan, Cassandra? O ang iyong huling kasinungalingan? Ang mahinahong tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang pumapatay sa apoy ng galit ng kanyang pinsan. Suriin nating mabuti ang iyong mga petsa. Isang gabi ng kahinaan ni Papa. 10 taon na ang nakalilipas. Isang medical report na nagsasabing ikaw ang nawawalang anak. Napakagaling ng iyong script, pero nakalimutan mong isang auditor ang kinakalaban mo. Hindi ako tumitingin sa balat, tumitingin ako sa pundasyon. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang metronom na nagbibilang ng nalalabing oras ni Cassandra. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng kama sa tabi ng maleta ni Cassandra. Basahin mo ang huling pahina, Cassandra. Iyan ang resulta ng laboratorio mula sa fertility clinic na pinuntahan niyo ni Rafael. Hindi lang si Rafael ang baog. Ang sinasabi mong anak sa iyong sinapupunan? Isang ultrasound image na ninakaw mo mula sa record ng ibang pasyente. Hindi ka buntis, Cassandra. Ginagamit mo lang ang pagbubuntis na yan para makuha ang awa ni Doña Cielo at ang yaman ni Papa. Nanigas ang buong pagkatao ni Cassandra. Ang kanyang mapangahas na nisi ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang maleta at ang kanyang tuhod ay tila naging malambot na kandila. Ang katahimikang bumalot sa silid ay kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok si Doña Cielo, humahangos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na mabilis na napalitan ng pagkalito nang makitang nakatayo si Althea sa gitna ng silid. Ano itong naririnig ko? Cassandra, anak, anong sinasabi ng babaeng ito? Ang tanong ni Doña Cielo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ang apo ko, ang tagapagmana ng mga Serrano at Villanueva, nasaan ang ebidensya? Lumingon si Althea sa kanyang biyenan. Nakita niya ang isang matandang babaeng biktima rin ng kanyang sariling kasakiman at ng kasinungalingan ng iba. Naramdaman ni Althea ang isang bahagyang pait para sa matanda. Ngunit alam niyang kailangang matapos ang lahat. Ma, walang apo. Ang mariing sabi ni Althea.
Pinaglaruan lang kayo ni Cassandra. Ginamit niya ang inyong pangarap na magkaroon ng tagapagmana para makuha ang inyong tiwala at ang pera ni Rafael. Si Rafael ay nasa kulungan dahil sa kanya. At kayo ay narito, naghihintay sa isang batang hindi kailanman mabubuo. Isang matalim na tili ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Doña Cielo. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang sirang makina na pilit tumatakbo. Ang bawat pangarap na kanyang itinayo para sa kinabukasan ng kanyang pamilya ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sinungaling ka! Sinungaling kayong lahat! Ang sigaw ni Cassandra na ngayon ay parang isang baliw na sumusugod kay Althea. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang hayop na gustong sumira ng balat. Ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman ni Cassandra ang mahigpit na pagkakahawak ng mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas ng pinto. Ang tunog ng metal na posas na kumalansing sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol ng langit. Walang onomatopi sa paligid, kundi ang purong tunog ng katarungang dahan-dahang naniningil. Cassandra Villafuerte, you are under arrest for fraud, falsification of medical documents, and attempted grand larceny. Ang deklara ng opisyal. Habang hinihila si Cassandra palabas, ang kanyang mga sigaw ay naging mga hagulgol ng pagsisisi at galit. Tumingin siya kay Althea sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding inggit. Wala ka pa ring panalo, Althea. Wala ka pa ring anak. Mag-isa ka pa ring tatanda. Mumiti si Althea, isang ngiting puno ng kapayapaan. Maaring mag-isa ako, Cassandra, pero malaya ako. At ang kalayaan ko ay hindi kailanman nakadepende sa isang lalaki o sa isang kasinungalingan. Naiwan si Althea sa loob ng kondo kasama si Doña Cielo na ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang katahimikan ng silid ay tila isang pagkilala sa katatapos lang na audit. Lumapit si Althea sa matanda, inabot ang kanyang kamay. Pero tinanggihan ito ni Doña Cielo. Tinalikuran ni Althea ang lahat. Paglabas niya ng gusali, ang hangin ay sariwa at ang langit ay unti-unti nang nagliliwanag. Naramdaman niya ang isang vibration sa kanyang bulsa, isang tawag mula sa ospital. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Attorney Mateo ang bumungad sa kanya. Althea, gising na si Don Manuel at hinahanap ka niya. Sabi niya, tapos na raw ba ang huling entry sa ledger? Naramdaman ni Althea ang pag-agos ng luha ng kaligayahan, ang unang tunay na luha mula nang magsimula ang trahedyang ito. Sabihin mo sa kanya, Mateo, ang account ay balanse na. Wala ng utang na natitira. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Althea. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, may dalang isang itim na briefcase. Mrs. Althea Villanueva? Mayroon po akong huling bilin mula sa nanay niyo, si Doña Elena, bago siya pumanaw. Isang kasulatan na hindi alam ni Don Manuel. Nanlamig ang buong pagkatao ni Althea. Ano pa ang lihim na maaaring itago ng kanyang sariling ina? Huwag kang matakot sa katotohanan, Althea. Dahil ang katotohanan ang huling piraso ng iyong kalayaan. Ang tinig ng lalaking nakasuit ay tila isang malayo, ngunit pamilyar na kanta sa pandinig ni Althea. Nakatayo sila sa labas ng gusali, kung saan ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa mga ulap na nagbibigay ng kulay ginto sa paligid. Ang briefcase na inilapag sa harap ni Althea ay tila isang kaba ng mga sikretong matagal nang nanahimik. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang briefcase. Ang tunog ng pag-ikot ng lock nito ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na notebook na may pabalat na balat ng baka at isang selyadong envelope na may pabango ng sampaguita, ang paboritong amoy ng kanyang ina
si Doña Elena. Naramdaman ni Althea ang pangangatog ng kanyang mga daliri habang binubuksan ang sulat. Ang bawat titik na isinulat ng kanyang ina ay tila isang haplos sa kanyang pisingi, isang bulong mula sa kabilang buhay na nagpapatigil sa mundo sa kanyang paligid. Mahal kong Althea, ang simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang bagyong kinatakutan ko. Alam ko ang tungkol sa lihim ni Manuel. Alam ko ang tungkol sa bata sa labas na itinago niya. Pero alam ko rin ang isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Na ikaw, Althea, ay hindi lang basta isang Villanueva sa pangalan. Ikaw ang anak ng aking puso. At bago ako pumanaw, siniguro kong ang lahat ng ari-arian na nanggaling sa aking pamilya ay hindi kailanman mapupunta sa mga Serrano o kahit kay Manuel. Ang ancestral house, ang mga lupain sa Batangas, lahat iyon ay nakapangalan sa iyo sa isang irrevocable trust na walang sinumang makaka-audit. Napaupo si Althea sa isang sementadong bench. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ay hindi na puno ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang kanyang ina, na akala niya ay mahina at tahimik lamang, ay ang tunay palang arkitekto ng kanyang kaligtasan. Habang abala si Don Manuel sa pagtatago ng kanyang mga kasalanan, abala naman si Doña Elena sa pagtatayo ng isang muog na puprotekta sa kanyang anak. Ang audit ng buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang kinuha sa iyo, kundi sa kung ano ang itinanim mo. Ang huling linya ng sulat. Naramdaman ni Althea ang isang biglang gaan sa kanyang dibdib. Tila ba, ang lahat ng mga spreadsheet, utang at kasinungalingan ay tuluyan ng nabura. Siya ay hindi na biktima ng apelidong Serrano at hindi na rin bilanggo ng mga lihim ng mga Villanueva. Siya ay si Althea, isang babaeng malaya at may sariling pundasyon. Dali-dali siyang bumalik sa ospital. Pagpasok niya sa silid ni Don Manuel, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo na sa kama, bagamat may mga tubo pa rin sa katawan. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagsisisi nang makita ang anak. Althea, patawarin mo ako, ang paos na sabi ni Don Manuel. Akala ko ay pinuprotektahan kita sa pamamagitan ng pananahimik. Lumapit si Althea at hinawakan ang kamay ng ama. Tapos na ang pananahimik, Papa. Alam ko na ang lahat. At alam ko na rin na si Mama ang tunay na nagligtas sa atin. Ngayon, kailangan nating ayusin ang huling bahagi ng ledger. Ang pagpapanagot sa mga taong sumira sa ating pamilya. Habang maghahawak kamay ang mag-ama, pumasok si Attorney Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Althea, may balita mula sa kulungan. Si Rafael, tumanggi siyang kumain at humihingi siya ng huling pagkakataon na makausap ka. Sinasabi niyang may alam siyang impormasyon tungkol sa mga taong nag-utos sa kanya na ubusin ang yaman niyo. Impormasyon na maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Naramdaman ni Althea ang isang malamig na kaba. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Alam niyang ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit ang kanyang baluti ay hindi nagawa sa papel, kundi sa pagmamahal ng isang inang hinding-hindi siya pinabayaan. Pupunta ako sa kanya, ang mariing sabi ni Althea. Pero hindi bilang asawa na nagmamakaawa, kundi bilang auditor na maniningil ng huling balanse. Nang lumabas si Althea ng ospital para pumunta sa presinto, isang puting rosas ang nakita niyang nakalagay sa windshield ng kanyang sasakyan. Walang card, walang pangalan. Ngunit, ang amoy nito ay tila isang babala na ang tunay na kalaban ay hindi si Rafael o si Cassandra, kundi isang aninong matagal nang nagmamasid sa kanilang pamilya. Sino ang tunay na nasa likod ng pagbagsak ng mga Villanueva at bakit tila ang bawat hakbang ni Althea ay nakaplano na sa isang madilim na sugal na ngayon pa lamang magsisimula ang pinakamataas na stakes. Dito ka ba talaga naging masaya, Rafael? Sa likod ng mga rehas,
Na ikaw mismo ang nagpatayo para sa sarili mo? Ang tinig ni Althea ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at tila isang dapit hapon na dahan-dahang lumulunod sa huling liwanag ng araw. Nakatayo siya sa kabila ng makapal na salamin sa loob ng silid-dalaw ng presinto. Ang amoy ng kalawang lumang sigarilyo at ang maasim na singaw ng pawis ng mga taong nawala na ng pag-asa ay tila sumasakal sa paligid. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Althea ay nanatiling mukhang isang reyna. Suot ang kanyang paboritong puting blusa, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pait. Sa kabilang panig ng salamin, si Raphael ay tila isang anino na lamang ng lalaking minahal ni Althea noon. Ang kanyang mga pisingi ay humukay na, ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog sa paligid, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang hawak ang telepono. Wala na ang mapagmataas na serrano, na tila ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Althea, please, kailangan mo akong pakinggan. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Ang pagsusumamo ni Raphael. Ang boses niya ay basag at tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Ginamit lang nila ako. Pinagbantaan nila ang buhay ko. Ang mga utang, ang mga loan, hindi lahat yon ay para sa akin o kay Cassandra. Naramdaman ni Althea ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding awa sa taong nasa harap niya. Dahan-dahang hinigpitan ni Althea ang hawak sa strap ng kanyang bag, nararamdaman ang tekstura ng balat nito sa kanyang palad. Isang paalula na siya ay gising at malaya. Sino sila, Raphael? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang auditor na humihingi ng huling balanse bago isara ang libro. Yumuko si Raphael. Ang bawat hininga niya ay tila isang paghingi ng paumanhin sa bawat segundo ng kanilang 8 taong pagsasama. Si Don Victor, ang dating kalaban ni Papa sa negosyo. Siya ang nagplano ng lahat. Ginamit niya ang pagkainggit ko sa inyong pamilya. Sabi niya, kapag nakuha ko ang yaman ng mga Villanueva, magiging pantay na tayo. Pero nagkamali ako. Mula nang tanggapin ko ang unang pera mula sa kanya, naging aso na niya ako. Nanlamig ang buong pagkatao ni Althea. Si Don Victor ay ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na akala niya ay katuwang nila sa pagtatanggol sa kumpanya. Ang bawat hapunan, ang bawat tawanan sa kanilang bahay ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking laro kung saan siya at ang kanyang ama ang taya. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya na nagpapalinaw sa lahat ng mga butas na hindi niya ma-audit noon. Inutusan nila akong lasunin ang isipan mo, Althea. Inutusan nila akong palabasin na ikaw ang may kasalanan sa lahat para makuha nila ang tiwala ni Papa Manuel. At si Cassandra ay tauhan din ni Victor. Hindi siya buntis sa akin. Pero kailangan navigation yasin yun para makuha ang huling pirma ng papa mo sa trust fund. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bulungan ng ibang mga preso sa paligid. Ang bawat salita ni Raphael ay tila mga pako na isa-isang binubunot mula sa sugatang puso ni Althea. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan, ang kapayapaang hatid ng ganap na katotohanan. Patawarin mo ako, Althea. Ang hikbi ni Raphael, ang kanyang no ay nakasandal na ngayon sa malamig na salamin. Kung maibabalik ko lang ang lahat, kung sana ay nanatili na lang akong asawa mo na walang ambisyon. Tapos na tayo sa mga akong, Raphael. Ang mahinahong sagot ni Althea. Dahan-dahan niyang binitawan ang telepono at tumayo. Ang bawat sentimong ginakaw mo sa damdamin ko ay hindi na maibabalik ng kahit anong pagsisisi. Pero salamat sa pagsasabi ng totoo. Iyan ang huling utang na loob mo sa akin. Tumalikod si Althea at naglakad palabas ng presinto.
Ang bawat hakbang niya sa sementadong hallway ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang balikat. Ang hangin sa labas ay sariwa, may amoy ng nalalapit na ulan, pero sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot na mabasa. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tinawagan si Attorney Mateo. Mateo, kailangan nating bantayang si Papa. Alam na natin kung sino ang tunay na kalaban. Si Don Victor. Siya ang nasa likod ng lahat. Althea, mag-ingat ka. Ang babala ni Mateo sa kabilang linya. May mga balitang kumakalat na hindi basta-basta susuko si Victor. Kung nalaman niyang nagsalita si Rafael, baka ikaw ang sunod na target niya. Nang dumating si Althea sa ospital, ang paligid ay tila masyadong tahimik. Ang mga security guards na dati ay nakatambay sa lobby ay wala sa kanilang mga pwesto. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila isang babala na may maling nangyayari. Nagmamadadali siyang sumakay sa elevator. Nang bumukas ang pinto sa floor ni Don Manuel, nakita niya ang isang lalaking nakasuit na nakatayo sa tapat ng silid ng kanyang ama. Hindi ito si Mateo, at hindi rin ito ang regular na nurse. Ang lalaki ay dahan-dahang pumasok sa loob, dala ang isang itim na bag na tila may lamang hindi dapat naroon. Naramdaman ni Althea ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala. Sa gitna ng kanyang takot, isang kaisipan ang tanging nanginghibabaw sa kanyang isipan. Ang protektahan ang huling taong mahalaga sa kanyang buhay. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligtasan. Sino ang lalaking pumasok sa silid ni Don Manuel? At anong huling balanse ang balak nitong kunin bago pa man matapos ang huling audit ni Althea? Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Victor. Dahil sa sandaling lumapit ka sa tatay ko, iyon na ang magiging huling pagkakamali mo sa buhay na ito. Ang tinig ni Althea ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng awtoridad na nagpalingon sa lalaking nakasuit sa loob ng silid ng ospital. Hindi ito basta-bastang tauhan. Si Don Victor mismo ang naroon, nakatayo sa tabi ng kama ni Don Manuel. Hawak niya ang isang maliit na vial at isang syringe. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkakaibigan na ipinakita niya sa loob ng maraming dekada. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang mamamatay tao na nagtatago sa ilalim ng tilang seda. Napatigil si Victor. Dahan-dahan siyang lumingon kay Althea, isang mapang-uyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ng ospital ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mga mata. Althea, napakatalino mo talagang bata. Mana ka sa nanay mo, hindi samahin ng lalaking ito na nakahiga rito. Ang sabi ni Victor. Ang boses niya ay tila isang malumanay na bulong ng kamatayan. Pero huli ka na, ang kumpanya, ang yaman, at ang danggal ng mga Villanueva ay sa akin na. Isang pirma na lang sa quitclaim na ito ang kailangan ko mula sa iyong amang hindi na magigising. Hindi siya mamamatay, Victor. Ang mariing sagot ni Althea habang dahan-dahang lumalapit. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga mata ng kalaban. Dahil bago ka pumasok dito, ang lahat ng ebidensya ng iyong money laundering at ang pagmamanipula mo kay Rafael ay nasa kamay na ng National Bureau of Investigation. Si Mateo ay kasama na ang mga awtoridad sa labas ng pinto. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victor. Nananakot ka ba? Akala mo ba ay madali akong matitibag ng isang auditor na gaya mo? Hindi kita tinanakot, Victor. Ina-audit kita. Ang huling hirit ni Althea. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Mateo kasama ang 3 armadong pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. Mabilis na dinisarmahan si Victor bago pa man niya maituro ang syringe sa kanyang sarili o kay Don Manuel. Ang tunog ng pagkakalansing ng posa sa mga pulso ni Victor
ay tila isang simponya sa pandinig ni Althea. Ang tunog ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Althea, anak. Ang mahinang tawag mula sa kama. Mabilis na lumapit si Althea kay Don Manuel. Dilat na ang mga mata ng matanda, bagamat pagod at nanghihina, ay puno ng liwanag at pag-asa. Hinawakan ni Althea ang kamay ng ama. Ang bawat daliri nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Papa, tapos na po. Wala na silang magagawa sa atin. Ang bulong ni Althea habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa mga kamay ng ama. Isang buwan ang lumipas. Nakatayo si Althea sa veranda ng kanilang ancestral home sa Batangas. Ang amoy ng sariwang hangin at ang halimuyak ng mga namumukadkad na rosas ay tila isang gamot na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Wala na si Rafael. Hinatulan ito ng mahabang pagkabilanggo kasama si Cassandra. Si Doña Cielo naman ay napilitang tumira sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan na dati ay kanyang ipinagmamalaki, nabubuhay sa pait ng kanyang sariling kasakiman. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Mateo. Hawak nito ang 2 tasa ng kape, ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa hangin ng hapon. Ang ledger ay balanse na, Althea. Ang malumanay na sabi ni Mateo. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Handa ka na bang buksan ng bagong pahina? Tumingin si Althea kay Mateo. Nakita niya sa mga mata nito ang isang uri ng katapatan na hindi niya naranasan kay Rafael. Isang pag-ibig na hindi nagnanakaw, kundi nagbibigay. Isang pag-ibig na hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng kape at sumandal sa balikat ni Mateo. Ang bagong pahina ay hindi tungkol sa mga numero, Mateo. Ang sabi ni Althea ng may ngiti. Ito ay tungkol sa atin. Sa di kalayuan, nakita nila si Don Manuel na naglalakad sa harden. Inaalagaan ang mga halaman na tila ba ang bawat dahon ay isang bagong pangarap. Ang pamilya Villanueva ay hindi na muling mabubuhay sa ilalim ng anino ng mga lihim. Ang bawat sentimo ng kanilang dangal ay naibalik na, at ang bawat patak ng luha ay naging isang binhi ng bagong simula. Ngunit habang lumulubog ang araw, isang huli tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Althea. Sa gitna ng lahat ng katarungan, sapat na ba ang kapatawaran para tuluyang ma-audit ang pait ng nakaraan? O ang bawat sugat ay mananatiling isang account receivable na kailanman ay hindi mababayaran ng panahon? Isang huling sulyap sa kanyang ama, isang mahigpit na hawak sa kamay ni Mateo, at isang malalim na buntong hininga ng kalayaan, si Althea Villanueva ay handa na para sa kanyang pinakamalaking audit, ang pagmamahal sa sarili at ang pagtanggap sa bukas. 1 taon na ang lumipas mula nang ang bagyong yon ay sumalanta sa buhay ni Althea Villanueva. Ngunit sa hapong ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang banayad na haplos ng hanging Batangas sa kanyang pisingi. Ang bakuran ng kanilang ancestral home ay puno ng kulay ng mga namumukadkad na bougainvillea at ang tunog ng mga ibon sa itaas ng punong mangga ay tila isang masayang kanta na bumubura sa bawat pait ng nakaraan. Nakatayo si Althea sa veranda. Hawak ang isang maliit na journal na may pabalat na balat ng baka. Ang huling regalong iniwan ng kanyang ina. Wala na sa loob nito ang mga nakakahilong spreadsheet o mga listahan ng utang. Ang bawat pahina ay puno na ng mga pangarap, mga tula at mga plano para sa kanilang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pananalapi. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang pamilyar na bigat ng isang kamay na lumapag sa kanyang baywang ay sapat na. Si Mateo. Sa loob ng 1 taon, ang lalaking ito ang naging tahimik niyang sandigan, hindi bilang isang tagapagligtas,
kundi bilang isang katuwang na marunong rumespeto sa kanyang lakas at kahinaan. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang malumanay na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong daluyong sa dalampasigan. Mumiti si Althea at isinara ang journal. Hindi na sa parang iniisip mo, Mateo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng kanilang mga anino ang aking bukas. Si Rafael, si Cassandra, si Doña Cielo. Sila ay mga saradong kabanata na sa aking ledger. Wala na silang balanse sa buhay ko. Natagpuan na ni Althea ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa kung gaano kalaki ang yaman sa bangko, kundi sa kung gaano kalinis ang konsensya pagtulog sa gabi. Ang kanyang ama, si Don Manuel, ay masigla na ngayong nag-aalaga ng kanyang mga orchids sa baba, malayo sa ingay ng korte at ng magulong mundo ng korporasyon. Ang bawat ubo nito ay hindi natunog ng sakit, kundi ng pagtanda na may kasamang danggal. Ang mahalagang aral na natutunan ni Althea sa kanyang mahabang audit ng buhay ay simple lamang. Ang bawat tao ay daranas ng pagkawasak, ngunit nasa sa atin kung paano natin bubuuin ang mga piraso. Ang tunay na yaman ay ang mga taong nananatili kapag wala ka ng maibibigay, at ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon ng may mas malalim na pagmamahal sa sarili. Handa ka na ba para sa hapunan? Ang tanong ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Althea. Handa na ako sa lahat ng darating, Mateo. Ang sagot ni Althea. Habang dahan-dahan silang naglalakad pabalik sa loob ng bahay, ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong paligid. Ang buhay ni Althea Villanueva ay hindi na isang listahan ng mga kawalan, kundi isang serye ng mga biyayang dahan-dahang binibilang ng may pasasalamat. Ang huling entry sa kanyang ledger ay hindi isang numero, kundi isang salita na nakasulat sa malalaking titik: kalayaan.